may limitasyon ba yung mga CPA natin, mas lalo kapag pupunta sa ibang bansa, no? May limitasyon ba sila mas lalo kapag nag-practice na sila dun sa area, dun sa bansa na gusto nilang pag-practicean? I guess that one that you will be limiting here is you need to understand as well. Siyempre, if you, wherever you go, no, you need to know the culture of that country and then yung batas nila. So in terms of their professional, you need to find out, again, sa affiliate na partner mo doon, ano yung mga do's and don'ts. Paano nakakatulong ang pagiging ASEAN CPA sa mga Pilipinong accountant sa pagkuha ng opportunities sa ibang bansa sa Southeast Asia? Well, to be honest, lahat na halos ng mga CPAs natin and professional in that sense, gusto talaga mag-ibang bansa. Pero I think it's in our bloodline. Kahit ako nag-US din ako, nag-work ako. Right. So in this sense, yung ASEAN CPA mo, as a chartered CPA nga natin dito ASEAN, you can actually work there or make your own business in order for you to generate more revenues using and applying yung natutunan mo na dito without undergoing additional tests, examination, or even getting additional na mga diploma for you to acquire and be able to work. Ano po ba ang sakop ng VAT sa mga digital services sa Pilipinas? Batay po sa kasalukuyang batas natin, Sir Marco. Okay, Sir Manuel. Right now, ang ating VAT is covering all types of what we call digital services that are being given through the internet access or to the use of the digital lines. So anything that is being given there that is like enjoyment ng movie or anything that you want to utilize like yung app nyo, that will be subject to VAT now. Ayun na, magandang gabi mga partners. Ayun, na-miss ko tong studio, no? At welcome po kayo dito sa business natin to. Ngayon po ay October 21, 2025 na. Naku, ang bilis ng panahon, no? Maya-maya, November na, December. I think mga 65 days na lang. Pasko na. Tapos, year-end na. Grabe, ang bilis ng panahon, no? But mga nakikinig po ngayon, welcome muna ho kayo, makinig muna kayo at syempre enjoy nyo muna itong itong programa natin ngayong gabi. Anyway, mga kasama ko ngayong gabi si partner, ay nako, nagbabalik, ang tagal na wala. Sa wakas, nakita na natin. Imagine mo, 2 months siyang hindi nyo nakita sa studio. Grabe. Si kasamang Chris, magandang gabi. Ayun, maraming salamat and magandang gabi ka-partner Randy. Na-miss ko din ng sobra itong studio, almost 2 months. Grabe. Ako po ay umikot sa buong Pilipinas. Dami po ng aking mga commitment. The other day lang, yung Friday, na-invite din ako sa bandang Mindanao. Wow. Ayan. At balikan lang. Cotabato City. Balikan lang. Oo, balikan lang. Balikan. Grabe. Anyway, hi muna doon sa City Government of Cotabato City. Ayun, alam mo, napakatahimik ng kanilang lugar. Akala lang natin pag sinabing Mindanao, lalo na pag Cotabato, magulo. Hindi pala, tahimik. Mas tahimik sa Cotabato kumpara sa Luzon. Talaga? Yes. Doon na lang tayo. Doon na lang tayo. Cotabato. Hindi, Magandang gabi po. Wag mo na ngayon dahil linilindol ngayon ang Mindanao. Naku. Nililindol ang Mindanao. Hindi lang Mindanao. Pati Luzon. Pati Luzon. Visayas. Oo. Buong Pilipinas. Buong The other day, Zambales, and then pababa, pagitna, pa Metro Grabe, lahat Manila. eh. Oo. Kaya dapat talaga lahat tayo may go bag. Go Ayun. back. Go bag. Ayun. Yes. Ka-partner Manuel. Yes, Na-miss kapartner. din kita. Of course, lalo na kami, kapartner Chris. At sa wakas, nabuo tayo dito sa studio. At sa mga nakikinig sa radyo, kami po live sa 1350 sa AM Band. On Facebook naman sa UNTV Radyo La Verdad. At ganun din sa YouTube sa UNTV News and Rescue. At syempre sa mga nakikinig po ngayon sa mga radyo ninyo dyan, pwede kayo mag-text o tumawag sa 0997-824-9408 kung may katanungan po kayo or suggestion or gusto nyong topic ngayong mga susunod na araw. Pwede kayo mag-text dyan at tumawag. Ayun, ulitin ko lang 0997-824-9408. Ayun. Anyway, marami pa tayong pag-uusapan. So, simulan na natin ang first segment natin ngayong gabi, ang Biz News! Biz News.
Iyon, dahil powerful na powerful tayo ngayon. Ito ang ating Biz News. European Chamber of Commerce of the Philippines, nagbabala sa posibleng krisis sa bansa. May report si Cecil Alabata Cruz. Nagbabala ang European Chamber of Commerce of the Philippines o ACCP sa posibleng krisis sa export ng bansa kung hindi mapapabilis ang kasunduan sa kalakalan sa European Union. Ayon sa ACCP, mawawala ang mga benepisyo ng GSP Plus na nagbibigay ng zero tariff sa mahigit 6,000 produktong Pilipino kapag hindi natuloy ang free trade agreement bago matapos ang 2027. Tinatayang bilyong-bilyong dolyar ang mawawala sa export ng bansa at bababa ang kompetisyon sa mga sektor ng agrikultura, garments at pagkain. Kaya nananawagan ang ECCP na pabilisin ang negosasyon para mapanatili ang access ng Pilipinas sa 450 milyong mamimili sa merkado ng EU. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. Ayun. So, sana mga mas lalo yung sa NEDA ng partner, no, nakikinig ngayon. I think sila ang nakikipag-usap sa EU, no? Yes. So, madaliin na yung negosasyon para sayang to, ilang bilyon din, di ba, mawawala sa atin. At saka yung mga negosyo dapat magtuloy-tuloy. Lalo na't kailangan niya ng mga kababayan nating namuhunan. Ayun. Anyway, mga partner, na para susunod na segment naman yung para sa mga negosyante at mga accountant na tulad ko. Aba. Oo, na nais mag-explore, lumagong kakalaman tungkol sa accounting. Aba, ito na ang topic natin ngayong gabi. Huwag kayong aalis mga partner. So, tungkol naman sa ASEAN Charter CPA pag-uusapan natin ngayong gabi. So, excited na ako. So, magbabalik muna ang kasangga ninyo sa negosyo, ang Business Natin To! Business natin to. Like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Pagtulong sa mga kapuspalan, pangunahing advokasya ng MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Papasalamat ako dahil pumunta kayo dito at marami kayong natutulungan na kagaya ko. Maraming salamat po sa Serbisyong Bayanihan at dahil marami po kayong natulungan. Isa po ako sa mga natulungan nyo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako dahil malaking tulong ito sa aming barangay. Dahil marami kayong natulungan. Serbisyo Publiko, hatid ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Matalino ang handa sa sakuna. Halos araw-araw nararamdaman ang mga paglindol sa iba't ibang panig ng mundo. Ang lindol ay isa sa mga mapaminsala at nakamamatay na uri ng sakuna kapag hindi ito napaghandaan. Para maging handa, panatilihing kalmado ang sarili kapag nakaramdam ng pagyanig. I-apply ang Dock Cover and Hold para maiwasan ang iba pang disgrasya. Kapag wala ng pagyanig, saka lumabas at pumunta sa open area. Huwag tumakbo at kung nagmamaneho naman ay pansamantalang tumigil muna para maiwasang makabangga. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Oh, may tumatawag. Sagutin mo, ma. Akin na ang cellphone. Sino siya? Anak natin? Ay, sandali ha, basahin ko. Miss call lang galing kay Kumari. Di na tayo naaalala ng ating mga anak. Ganun nga siguro kapag matanda na, nakakalimutan na. Alalahanin natin ang ating mga magulang sa panahon ng kanilang katandaan. Sa kanilang nalalabing buhay, atin silang paligayahin, arugain, mahalin. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350.
Mahalagang paalala sa mga motoristang nagmamaneho sa National Highway at Expressway. May inilaang minimum at maximum speed para sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kung ikaw ay bumibiyahe sa EDSA at Commonwealth, ang maximum speed mo lang ay 60 kilometers per hour. Kung ikaw naman ay nasa Expressway, pwede kang umabot hanggang 100 kilometers per hour ngunit hindi babagal sa 60 kph. Ang bilis at bagal ng takbo mo ay may malaking epekto sa kaligtasan ng pagbiyahe mo. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad, 1350. Police at your service. Aksyon agad. Programa ng Philippine National Police na ang layon ay matugunan ang mga daing ng mga mamamayan na nangangailangan ng tulong. Agad-agad sila ay aaksyon. Agad-agad sila ay tutulong. Police at your service. Aksyon agad. Mapapakinggan tuwing Lunes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon sa UNTV Radio. Radyo La Verdad, 1350. Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Dahil business natin to. At nagbabalik po ang programang Business Natin To. Yun. Para sa mga kapartner natin na nakikinig, gamit ng radyo, maaari po kayo mag-text sa inyong mga tanong o suggestion o reaction tungkol sa ating topic. Ito ang ating mobile number na 0997-824-9408. Partner Quest. Yes, Partner Randy. O kaya ay mag-comment at mag-message sa ating official Facebook. O kaya ay mag-comment at mag-message sa ating official Facebook page, ang Business Natin To on Air. Ayun. Ay, Partner Quest, may tanong ako sa iyo. Narinig mo ba yung ASEAN Chartered CPAs? Ayun. Oo, ito ka-partner. At bilang accountant, interesado ako na malaman kung ano ba yung tinatawag nating ASEAN Chartered CPAs at paano sila nakakatulong sa ating mga sa mga accounting process natin sa bansa at iba pang lugar dito sa Southeast Asia na may kinalaman sa digital process. Ayun. Tama ka dyan, Partner Quest, no? Ako din excited na iyang pag-usapan natin yung gabi. Kaya nga sa mga negosyante dyan at mga accountant tulad namin ni Ma'am Quest, tumutok na kayo. Dali na dyan at pag-uusapan natin ang ngayong gabi sa segment na Kataks Ako! Kataks Ako! Sa panahon ngayon na digital na ang halos lahat ng transaksyon, hindi na lang basta ang compute na numero ang trabaho ng mga akountante. Kasama na rin ang kanilang trabaho at pag-unawa sa mga patakaran ng iba't ibang bansa. Pakikipagsabayan sa mga teknolohiya at pagpapanatili ng mataas na pamantayan sa kanilang propesyon. Ayun. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng digital economy, lumilitaw din ang mga bagong hamon gaya ng value-added tax o VAT sa mga digital na serbisyo. Ayun. Kaya naman, alamin natin ngayong gabi kung paano ba maaaring makatulong ang ASEAN Chartered Professional Accountants o ACPAS sa lumalagong kaalaman sa ating accounting. Upang ipaliwanag sa atin yan, makakasama natin live sa ating studio ang isang proud member of Alineal Global, isang US-based accounting and business advisory group, holder of Philippine Certified Public Accountancy, United States Certified Internal Auditor and Certified Fraud Examiner, United States Chartered Global Management Accountant, and ASEAN Chartered Professional Accountant. At Managing Partner ng M. and T. Lopez Partnership Firm, ABNC Partnership Firm. Walang iba kundi si Mr. Marco Fernando Lumanlan. Sir, magandang gabi and welcome to our show. Magandang gabi, Partner Chris, Partner Randy. Magandang gabi sa lahat ng inyong mga tagapagsubaybay. Ay, kamusta po? Ayos naman, sir. Ayos naman. Ang haba ng biyahe mo. Pagkaalam ko, sir, galing ka pang Pampanga. Tama ba? That's correct. Sa may bandang Angeles Cities kami sa may Clark. Wow, ang layo. Actually, mas gusto ko pang magbiyahe dyan, mabilis-bilis, is
isang oras o 2 oras nandyan na kaysa pumunta sa Makati. That's correct. Actually, if you go to Clark as well, you can see yung balance ng nature and yung Correct. industrialization. Ayun. Mas lalo sa umaga, no? Ganda. Oo. So hindi nalalalayo sa BGC. Ayun. Sir, simulan na natin yung interview proper natin ngayong gabi. So, ito first question natin. Ano ang pangunahing layunin ng ASEAN Chartered Professional Accountant? Ito yung tinatawag na ASEAN CPA Program, partner. Okay, so the ASEAN CPAs natin, these are actually yung tinatawag natin na parang bridge professional degree wherein nagmula to dahil sa MRA ng ASEAN countries. May 10 tayong ASEAN countries that are actually signed together with the rest of yung member countries under the mutual recognition arrangement or agreement, no? Ito ay parang kung papansinin niyo sa EU, yung mga European countries na nagsama-sama din sila in order for them to consolidate, they are allowing other professionals to work there without additional layer of requirements. Same goes sa atin, dun sa mga naka-sign na mga countries, yung mga CPAs natin dito sa Philippines, okay, as long as they are actually recognized and accredited under the ASEAN CPA, they can start doing business and work in other ASEAN countries. Okay Actually, magandang opportunity sa mga kasama natin mga accountant na That's yun. correct, sir. Yes. Ayun. Sir, paano nakakatulong ang pagiging ASEAN CPA sa mga Pilipinong accountant sa pagkuha ng opportunity sa ibang bansa sa Southeast Asia? Well, to be honest, lahat na halos ng mga CPAs natin and professional in that sense, gusto talaga mag-ibang bansa. Pero I think it's in our bloodline. Kahit ako nag-US din ako, nag-work ako. We want to travel in order for us to earn more and then bring it back here. That's why yung OFW sila yung mga tinatawag nga natin bagong bayani. Correct. So in this sense, yung ASEAN CPA mo as a chartered CPA nga natin dito sa ASEAN, you can actually work there or make your own business in order for you to generate more revenues using and applying yung natutunan mo na dito without undergoing additional tests, examination, or even getting additional na mga diploma for you to acquire and be able to work. May limitasyon ba yung mga CPA natin? Mas lalo kapag pupunta sa ibang bansa, no? May limitasyon ba sila mas lalo kapag nag-practice na sila dun sa area, dun sa bansa na gusto nilang pag-practicean? I guess that one that you will be limiting here is you need to understand as well. Siyempre, wherever you go, no, you need to know the culture of that country and then yung batas nila. And you have to understand as well, you are a foreigner in that country. You need to follow their laws. Iba kasi yung batas natin sa Philippines that we are used to. So definitely you cannot bend the law there. So in terms of their professional, you need to find out again sa affiliate na partner mo doon, ano yung mga do's and don'ts. Of course, we are not an expert of those countries because we do not practice there. But definitely being affiliated with another ASEAN CPA in that country allows you to understand how yung batas and how relevant are those do's and don'ts that they're doing. Ayun. So, ano po ba yung mga challenges na kinakaharap ng mga Pilipinong CPA sa pag-a-apply bilang ASEAN CPA? Madalas na nakikita po namin right now, hindi sila aware na may ganito. Talaga? Of course, yeah. Konti lang kami right now in the list of PRC. If you check the website, makikita nyo konti lang kami. And there are very few of us. No, I don't understand why. But maybe information dissemination or maybe they see that they don't need it right now. Sa akin kasi, it's something that needs to be shared so that again, the opportunity is there. Because we don't know if ever in the future, we will be thinking of going outside and taking this opportunity, yung talent natin, to other ASEAN countries, and this allows us to operate very conveniently and diligently. In addition to that, as an ASEAN CPA, you are given, nakikita nyo po ba yung pagpupunta kayo sa natin, pag mag-exit na kayo and buta kayo sa yung sa immigration. And then there is this ASEAN na nakalagay ASEAN na lane. Okay. Actually, if you're an ASEAN CPA, you can go there together with your family. You will be given the same benefit or yung mga tinatawag na diplomacy as a diplomat. So PCCI Yes, actually PCCI. We actually have that, right? Yeah. So meron din
din ako noon. Actually, may idea ko eh. So, I use that para mabilis. Because sobrang bilis talaga. You have to understand how difficult it is some immigration. Even if it's a first world class na, no? Ang hirap din minsan. So, that lane gives you the access going in and out. Parang ano ka na lang nila. Parang local ang dating mo. Wow. Oo. Kaya yan ay isa sa mga ano din natin Benefits. sa PCCI benefits. Oh, No? tama. ASEAN at sa ASEAN PCCI. CPA, dalawa. And again, they have a special lounge as well for ASEAN CPA or in ASEAN. Kasi may nurse, may engineer, every professional, we have it. So, meron sila doon na lane that they can actually go. Tas meron lounge na parang doon sila to wait while waiting being boarded. Ang swerte, di ba? Ang swerte. Actually, ang sarap yun. Yung lalabas kang diretso, hindi ka pipila na mahaba. Di ba? Yes, actually, ang daming benefits when you travel. Pero, again, Bayad ka lang ng konti, di ba? Oo, bayad ka. Well, actually, dito walang bayad. That's free. It's free. That's free. You don't need, because once you register and you have your license, you just use it as is. You don't need to pay. Sir, a follow-up question lang. Kapag nag-apply ka ng isang ASEAN CPA, may bayad ba, sir? Yes, meron registration fee. Very small, mga 1,500. Ay, That's minimal. it. And then, you'd still need to pay some documentary stamp. Obviously, may mga ganun documents. Other than that, siguro yung pinakamalaking gastos, Sir Randy, Ma'am Cres, is the CPD kasi yung training mo, hindi libre. 20 hours. Marami-rami yan eh, actually. So, you need to actually get that. So, medyo doon ka gagastos. Other than that, wala na siguro. Ayun. Partner, kasi may pahabol ka pa ba bago tayo mag-break? May isa pa, oo. Anong mga hakbang ang ginagawa ng Professional Regulatory Board of Accountancy upang i-promote ang ASEAN CPA sa bansa, sir? Actually, ang laki ng ginagawa right now nila Chairman Noe Quinonola and Honorable Jerry Piator. They are actually spearheading yung pagmamandate ng pagmamarket ng ASEAN CPA. And again, under their leadership so far, they are actually able to acquire a lot of sa ngayon mga nagre-register. So right now we are asking more of the CPAs na nandyan to get this opportunity because there's no exam. All you need to do, register and then get all the CPD requirements. And definitely the PRC BOA is there to assist kasi most of the applications are actually being given to PRC first for them to make sure na nasala na. Opo. So yun ang pinakamaganda na nagagawa ng PRC BOA. They are now assisting all CPAs that wants to be an ASEAN chartered professional in order for them to make sure na pag pinasa yan doon sa ASEAN Council, papasa tayo. Kasi lahat po ng mga ASEAN na CPA, they go through the process of being given sa council, sa ASEAN Council. Right now kasi Indonesia yun. So doon papadala. Tayo next year niyan. Dito papadala. So they will be able to approve and include you sa part ng mga ASEAN chartered CPA. Wow. Ayun, mga partner na. Sir, pagpahingahan kita muna, sir. Marami pa tayong pag-uusapan mamaya. So, mga partner, sandali lang po. At sa mga nakikinig po at nanonood sa social media platform, bigyan daan muna natin ng konting commercial gap lang na. So, wag kayong aalis dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa fake, hindi tayo fake transaction ngayon. Digital VAT. Yun. So, magbabalik po ang Business Natin To! Business natin to. Dahil business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Oh, puno na tayo dito sa bus. Usod sa dulo, usod sa dulo. Huwag harangan ng pinto. Ano pa kayo? Miss, dito ka na sa upuan ko para wag ka namang mangawit kakatayo. Okay. Dapat nga kanina pa ako nakaupo eh. Taray naman ito, di man lang masabing salamat. Pahalagahan ang maliliit na bagay. Magpasalamat ka sa gumawa sa iyo ng mabuti. Ito ay isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Narito ang mahalagang paalala upang maiwasan ang cyberbullying at maging responsableng netizen. Mag-ingat sa pagko-comment sa iba't ibang usapin sa social media. Kung ang iyong komento ay magdudulot ng paninira sa kapwa, ay mabuting tumahimik na lamang.
Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad, 1350. Palagi kong ibinibilin sa aking mga anak na wag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Pero bakit sa social media, pumapayag tayong makipag-usap sa mga taong pareho ninyong hindi kilala? Kapag sa social media lang, walang banta? O mas malala pa? Ituro natin sa ating mga anak ang tamang paggamit ng teknolohiya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Laging magbigay ng abiso sa kinauukulan sa pagkakataong hindi maiiwasang malate o liliban ng trabaho. Matuto ding ipaalam sa taong mga kausap kapag malilate sa mga nakatakdang meeting. Irespeto ang oras ng katrabaho mo. Ito ay paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Police at your service, aksyon agad! Programa ng Philippine National Police na ang layon ay matugunan ang mga daing ng mga mamamayan na nangangailangan ng tulong. Agad-agad sila ay aaksyon. Agad-agad sila ay tutulong. Police at your service, aksyon agad! Mapapakinggan tuwing Lunes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Like business natin to. Nagbabalik ang programang Business Natin To. Dito pa rin po yan sa UNTV Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. 7:39 ang oras, kasang bahay, at kami pa rin po kasama nyo. Ako naman si Manuel Recuenco and ka-partner Crest na naka-pink. Wow. Bagay na bagay. Leading lady. At tuloy na tayo ka-partner Crest. Kasama pa rin natin, of course, ang ating managing partner ng M. Nang & T. Lopez Partnership Firm, ABNC Partnership Firm. Magandang gabi muli kay Mr. Marco Fernando Lumanlang Nang. Hello, sir. Good evening, Sir Manuel. Good evening, Partner Chris. Yon. At pag-usapan naman natin tungkol sa VAT, kasi pag tungkol dyan talagang nosebleed ang karamihan. Hindi talagang minsan ang hirap i-discuss para sa kanila. Buti na lang ay na-invite namin kayo para i-discuss ito ng mas madaling maunawaan. Ano po ba ang sakop ng VAT sa mga digital services sa Pilipinas? Batay po sa kasalukuyang batas natin, Sir Marco. Okay, Sir Manuel. Right now, ang ating VAT is covering all types of what we call digital services that are being given through the internet access or to the use of the digital lines. So anything that is being given there that is like enjoyment ng movie or anything that you want to utilize like yung app nyo, that will be subject to VAT now. So those type of services right now, using your laptop, cell phones, or any type of digital equipment that connects to the internet, basta may service na binibigay dyan, they will actually charge you VAT. Sila po yung minsan may mga pros silang sinasabi, magsusubscribe ka sa kanila. Ngayon nagmamahal na rin, Sir Marco. Ibig sabihin, talagang, but even yung VAT, nagmamahal din. Actually, ang VAT kasi sa Philippines, when they started reading yung batas, and then all of this, yung mga digital service provider natin, yung natawag sa kanila dito, they learned and understood that yung VAT system sa Philippines is inclusive. So that's the reason why they had to increase yung subscription fee para kapag divide na ng 1.12, like what we usually do, automatically yung sinet nilang price for the subscription fee, hindi maapektuhan kasi budgeted na yan. Yes. Ayun. Sir Marco, paano naaapektuhan ng VAT ang mga international digital platforms like Netflix, Spotify at Facebook ads?
Okay, Ma'am Cres, actually hindi sila affected eh. Actually, the reason behind that is they just increase yung kanilang fee and that fee will be given or remitted sa government as part ng arrangement with this bago natin na digital VAT law. Okay? The one that's are really affected here is the consumer kasi it's actually a inflationary thing eh. VAT, whenever you increase yung cost ng isang item, obviously as consumer or business owner, hindi naman natin yan mararamdaman basta-basta lang na okay na. No, we actually try to compensate or recover. So magtataas minsan yung example, yung fees ng mga businesses or kapag ikaw ay isang consumer, you will try your best to increase yung yung workload mo in order for you to get paid more para mabayaran mo yung increase diyan sa mga yan. Sila ba nare-regulate, Sir Marco, ng batas natin? Well, the regulation here is for the digital service provider. So all of those digital service provider are usually in a huge circle. Nandiyan yung mga tinatawag natin mga local and yung mga non-resident. So yung covered ng batas natin kasi are those that are under the non-resident na table. Kasi hindi na po natin you have to understand, most of the big businesses na charge nito, yung mga digital service provider, majority of them are actually not in the Philippines. They are actually outside the country. And since we do not have a way for them to be taxed, this is actually one of the law that allows us to tax them. Okay. So, maliwanag na kumikita din talaga dito ang bansa natin. Yes, sa that's mga correct. digital platforms na to or services na nasa ibang bansa. That's Pero, correct. ano po ang mga possible challenges naman, Sir Marco, sa pagpapatupad ng VAT sa mga digital services provider na ito na hindi rehistrado sa bansa? May ganun po ba? Well, to be honest, under the law, they're required to be registered, no? So they are not supposed to operate in the Philippines without registering, no? So they need to get their TIN, no? Even if they are outside the country or they run resident corporation, they will be getting a TIN. So they will go to the VIDAS portal and then register, and then they will be assigning a representative agent, which is either an accounting firm, a law firm, or a person that will be doing most of the filing and getting the data that is necessary for them to be submitted dyan sa RDO 39. So again, that would be the case. Now, other than that, there are those that set up yung branches or representative office here. They also get yung ganyan mga registration. So all of them are actually registered. Now, one of the challenges, Sir Manuel, just to give, is those that do not want to register. Yeah. Okay, now, Ayaw nila. Ayaw nila. Meron mga ganyan, may mga secret dyan. I will not tell them. Pero isa pinakasikat yan. Hilig puntaan ng mga lalaki yan. Anyway, those type of they do not register. Mga shadow yan tawag namin. So those are very difficult to monitor, regulate. Ang mahirap ma-regulate talaga is yung mga business to customer. Pero yung B2B, madali. Because under a B2B setup, the business here, the local business that is currently enjoying the subscription or service that are being given by this non-resident entity coming from another country, nagiging sila, withholding agent ng VAT. So before they actually pay the subscription, tinatanggalan na sila ng 12% and then they remit it using BIR form 1600 VT. Alright. Yes, Kapatid Chris? Ayun, sa mga registered digital platform, meron po bang sa mga registered digital platform naman, sir, ano yung mga challenges pagdating sa VAT? Ay, sobrang hirap ng kanila. Lalo na yung mga nasa B2C nga. Actually, hindi ko pa pinasok yun kasi this is where I put it. Yung B2C, like yung sa Netflix, like sa Facebook ads, right? Yes. So, all of those B2C natin, they are required that yung mga nandun sa mga non-resident foreign corporation na yan, they will be the one to file yung 2550Q. So, the challenge there talaga is for them to file it online or get somebody here locally that they trust to file it for them. So, in terms of compliance, hindi ko masagot kung maagad yan. But, again, the BIR should be able to get this because there are at least, right now, based sa data, there are at least 50 countries that also utilize it. Ginagamit nila gross sales tax or yung tinatawag nilang usage tax. That's what they call VAT in other country. And what happens there is that yung credit card provider, the banks, they are the ones that are withholding the VAT.
Yung credit card. Parang diretso na. Yes, ma'am. Actually here, in the old Revenue Regulation 2-1998, yung withholding tax natin, di ba? When you pay using credit card, it's also being withheld by the credit card company. That's why exempted yan pagdating sa withholding. Now, if they can actually get additional layer for the yung mga credit card na yun to do that, then that's better. The only challenge with that is that if this, kasi meron kasing technique ang mga matatalinong mga users na yan. They use what they call the VPN. Kasi for you to be charged locally here, yung ISP mo will be the identifier. So if your ISP is in the Philippines, makokontrol ka. But if your ISP is outside the country, mahirap yun. So hindi that's ka another makontrol ng Pilipinas, no? Hindi ko. Actually, di nila makikita, di ka mag-charge ng credit card kasi lilito sa credit card mo nun, yung binabayaran mo nasa ibang country ka. So, ibig sabihin ba, nag-subscribe ako sa isang application at sila ay nasa ibang bansa. So, alalabas nun ay nasa ibang bansa ako nagbayad. Yes, sir. Kasi VAT is charged here because the one that consumes it is in the Philippines. That's the reason why they set up the VAT eh. Dahil dito yan. And for that to be known is they need to have a ISP, yung internet service nila, di ba? So, yung internet service provider dapat locally and then yung kanilang mismong yung address nila, HTTPS nila, dapat dito sa local makikita yun. Pero pag naka-VPN ka kasi napupunta sa ibang bansa. So that's actually a huge challenge. So how do they circumvent that? But other countries have that already because they control yung linya eh. Tayo kasi hindi eh. We don't have that eh. Ayun. Sir Marco, sa inyo pang palagay, fair ba ang VAT policy sa mga local at na digital businesses kumpara sa mga foreign providers? Well, that is a very controversial question. Kasi to be honest, Ma'am Cres, for me right now, in the current natin situation, mahirap talagang sabihin because we want to make sure that we get the best out of the taxes that are being, taxed sa akin. Kasi in the Philippines, the taxpayer are heavily taxed and yet the services that they get is very low. So, kung ako lang tatanungin, parang may mali sa timing. Pero if you look at that, that's the moral side. But if you look at the law, if other countries are able to earn from the Philippines, I think it's just na dapat magbayad sila ng tama. Right? So again, this is actually what we call balancing. We have to know what is morally and then what is legally. And right now, I believe hindi naman tayo nalalayo sa ibang bansa na nagtatax din ng tinatawag natin digital VAT or consumption VAT or grocery sale tax sa kanilang mga other digital service provider that are earning in the Philippines. So they should just pay what is due to us. Pareho lang ba sila, Sir Marco, nung itong mga online platform. Online platform, pag nagsashop ka, no? Same lang ba yung mga tina-charge na doon or vinabat doon? Okay. That's a very good question, Sir Manuel. So, in the RR na nilabas sa Traders 2025, nakalabas naman dito talaga yung mga digital platform na yan na parang mall. Kasi before, we look at them as a mall, no? Yung sa malls, like SM, physical store, dito naman digital store. So, again, the way that the digital store works is very simple, no? If you are just there being a marketer or being parang window for those people to sell locally yung mga goods nila, then the one that will be paying the VAT is the seller, not the platform. Unless, of course, the platform is charging a service for you to use yung platform nila, then the service charge will be subject to VAT. But this is doon sa concept na yan ay local. Now, what if you are digital na nasa ibang bansa ka, let's say eBay, nandyan yung Amazon, and then you start actually earning coming or pinakasikat ngayon, Alibaba. So, when you start earning all of these goods that are being transferred here, obviously, yung goods, hindi yan nag-aano ng VAT kasi yan, pagpunta sa Philippines, masasubject na yan sa custom duties, excise, and then the BOC will be the one charging the VAT there. But the service that you will be charging, if it's gonna be charged sa consumer dito sa Philippines, tayo magbabayad ng service charge for the use of their platform, yung Alibaba and everything, then that service fee that we pay should be subject to VAT. Okay. If meron. Yun. Pero alamin lang namin, Sir Marco, ano na ba yung mga hakbang ng BIR
ma-inform nyo lang kami upang masiguro nilang maayos na nakokolektahan o nakokoleksyon ang buwis mula dito sa mga digital services. Actually, part ng RR natin, tsaka RMC natin, tsaka ng batas natin, that on a quarterly basis, magre-report si BIR sa Oversight Committee kung magkano na yung nakikita nilang sales or nakikita nilang revenue or VAT na nakokolekta dito sa mga digital VAT natin. So, to be honest, hindi ko pa nalalaman yan. Okay. So, they should be the one getting that. But that's actually how they monitor it, and then they will be able to see kung magkano na yung kinikita natin. In addition to this, I think the BIR together with NTC, they are actually able to monitor lahat ng mga digital service provider na yan. But again, we have to understand, Sir Manuel, very limited din yung resources ng mga to, mainly because most of their yung mga ginagamit natin, mga machineries and equipment, hindi up to date. So we need to actually have all of those up to date to ensure that we can monitor. As I told you, our future right now is in the cyber world. So ang pinaka number one na kailangan natin makuha dito is how do we make sure that cybersecurity is at its best. Para mag-progress tayo and we go to the next level, we need to make sure that yung mga daanan natin, yung mga linya natin ng mga internet natin, maayos. And at the same time, yung cybersecurity natin nandyan. At gagawa nun ang DICT ba, Sir Marco? Yes, sir. Oh, diba? DICT. You got that correct. Maraming silang trabaho, ka-partner Crash. And then silang may pinakamababang budget. Naku naman. Yung DPWH, lagay nyo na muna dito sa DICT. I would say they should rationalize it. Yeah. No, they should rationalize it. Kasi because right now, no, if you look at all the MSMEs natin, they are now going online. And the way that the online, the digital environment is working, dito talaga kumikita maraming tao. And we need to understand that there's no way for us to go but to make sure that our digital lines for yung mga fiber optics natin and everything should be connected, well connected, and in order for us to ensure pati education, everything, connected Online. lahat yan. We need everything right now. Of course. Ayan. Kaya ka-partner Crash, go ahead po. Sir Marco, paano nakakaapekto ang VAT sa digital services sa mga maliliit na negosyante at mga freelancers? Actually, nahihirapan sila kasi right now, yung service fee dati, I don't know why, pero dapat na-VAT na talaga. Tumataas yung VAT. So mataas yung fee nila. So yung VAT kasi nagpapataas. And because of that, they are now forced to increase their yung selling price. That's why hindi na sila nagiging competitive, no? Nagiging kapresyo na sila ng mga regular mall. So again, that becomes a huge challenge sa kanila. But again, that's actually, I think for me, talagang kailangan natin to go to this level because talagang mahal pag naging legal. Kaya pala, maraming umasa. So, may illegal na konti. Because that's why Commissioner Lumagi on his interview last week, sabi ni BIR Commissioner, they will be intensifying yung kanilang activities or loan nila sa mga online sellers. Yeah. Okay? Kasi marami pa rin talagang hindi nagko-comply. Ayun. Sir Marco, ang ganda ng topic natin, Sir Manuel, parang pero bitin pa eh. kulang na kulang. Anyway, baka meron pa tayong Part two? tinatawag na part 2. Oo naman. Open po ba kayo, Of sir? course, And, yes. meron po ba kayong gustong i-promote or events or saan po kayo pwede namin makontak or yung mga viewers natin? Yung album nyo kasi Hindi, paano wala akong kayong artist eh. Wala akong album, but I would just would like to promote yung ASEAN CPA natin sa mga kapwa CPAs natin na sana you take this opportunity and be part of our very niche market. And then sa atin naman mga digital sellers, again, I hope that again you will comply. There is a writing in the Bible na sinasabi nga nung tinanong kay Jesus about sa buwis. Tinanong niya, sinagot niya, give to Caesar what is due to Caesar and give to God what is due to God. So as a person morally obligated to do business in the Philippines, let's pay our taxes correctly. Right. This is actually our moral and legal obligation. Alright? Yun, ang maganda doon. Salamat. At Thank you so nakasama much, Sir Manuel. medyo bitin, baka naman makapag-part 2 tayo yun. Depende kung may oras si Sir Fernando Marco. At maraming salamat, Mr. Marco Fernando Lumanlang ng Managing Partner ng N.T. Lopez Partnership Firm, ABNC Partnership Firm. Maraming salamat, Sir Marco. Thank you so much for having me this night. Ayun, and wag po kayong aalis mga kapartner dahil babalik po ang programang kasangga nyo sa negosyo, ang Business Natin To. Diyan ka lang.
Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Palagi kong ibinibilin sa aking mga anak na wag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Pero bakit sa social media, pumapayag tayong makipag-usap sa mga taong pareho ninyong hindi kilala? Kapag sa social media lang, walang banta? O mas malala pa? Ituro natin sa ating mga anak ang tamang paggamit ng teknolohiya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Araw ng Lunes, nasa opisina ka, nakaharap sa computer mo, nang biglang mali. Kapag may lindol, tandaan ang mga sumusunod. Huwag mag-panic at huwag tumakbo palabas. Maging alerto. Agad dumapa at maghanap ng matibay na sisilungan at kakapitan. Huwag lumapit sa bintana, sa pintuan, sa pader at sa mga gamit na maaaring tumumba dahil sa lindol. Protektahan ang iyong ulo gamit ang mga braso, unan, libro o anumang maaaring gamiting pamproteksyon. Huwag lumabas hanggat hindi pa tapos ang lindol. Maging handa kasangbahay. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Live business natin to. Ayun no, hindi ko nakikita ang aking sarili. Pero naririnig ka Anyway, naman. nagbabalik po ang business natin to. Ayun. Yun, At kita na. 7:57 na po ng gabi at ilang minuto na lang at nako, magpapaalam tayo for the meantime. Oo, Ayun. pero ang ganda ng usapan, napakarami natin natutuhan ka, partner Randy. Alam natin na kailangan siguro tutukan ng mga nagdinegosyo at saka mga CPA ang ganitong programa. Actually, Ayun. yes, kasamang quest. Napakaganda nung tinalakay natin ngayong gabi, and I hope meron pa tayong, sabi nga natin kanina, ma-invite natin ulit si Sir Marco for the for part 2. Ayun. At mga partner, no, live na live pa din po tayo sa business natin to on air. Yan, sa Facebook yan. At syempre, sa YouTube, ano din tayo dyan, live na live din Of po course, tayo yung dyan. TV News and Rescue. At ganun sa TikTok at saka sa YouTube may mga may mga videos para po ma-update kayo at mabalikan ninyo yung mga nakarang live programs. Yes. So, paalam na tayo. Mukhang baka mag-extend. Oo. Partner Quest. Ayan, maraming salamat ngayong gabi, and sa ating mga partners, partner Randy, partner Manuel, and sa ating guest, maraming salamat, Sir Marco. At nakasama din natin ka-partner Chris, of course, ang ating EP, Shelo Cotellion Tabiantes. Thank you so much. Carl De La Cruz, Kenneth Malimbay. Ano ang apelyido ni Kenneth? Si Kenneth. Yun. Kenneth. Of course. Basta si Kenneth. Oh, may bago kasi nakasama dyan, kapindutan dyan sa mga ginagamit. Ang ating station manager, Miss Ana Rentoy, maraming salamat. At kay GMG Sebio at Kuya Daniel Razon. Ayun, nasabi mo na lahat. Yes. So, maraming salamat po sa lahat na nakinig po ngayong gabi. Ayun. So, out na tayo mga partner. Opo. Sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Bye-bye. Paalam, maraming salamat. Magandang gabi po. Chris and Randy